Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilanlang pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabatang mga manonood, patnubay na magulang ay kailangan. Huling Lamay, Kathang MRT Rio 26. Sa pinakaliblib na bahagi ng sitio San Antonio sa Mahayhay, may isang matandang babaeng kilala sa ngalan na Aling Tinay. Isang tahimik, relihiyosa, ngunit may misteryong bumabalot sa kanya. Simula nang mamatay ang kanyang asawa, madalas siyang nakikitang nagsasalita mag-isa sa likod ng bahay, sa tabi ng punso. Ayon sa mga kapitbahay, gabi-gabi raw ay may kumakaluskos sa bubungan ng bahay ni Aling Tinay. Minsan ay parang paa, minsan ay parang pakpak. Ngunit dahil mabait siya, walang nagtanong. Hanggang isang umaga, natagpo ang walang buhay si Aling Tinay sa harap ng altar ng Santo Niño, may bakas ng ngiti sa labi at amoy ng tuyong dugo sa sahig. Pagkalipas ng isang araw, sinimulan ang lamay. Sa baryo, natural na may pagkain, pansit, puto, ginataan, at higit sa lahat, ang espesyal na dinuguan na paborito ni Aling Tinay. Ngunit may kakaibang lasa ito. Hindi maipaliwanag ng mga nakatikim, ngunit parang may halong laman ng kambing. Tulad ng dugo na matagal nang itinago. Iba ang timpla, pero masarap, sabi ng isang bisita. Oo nga, parang may halong laman ng kambing, tugon ng isa. Ngulit nang tanungin kung sino ang nagluto, walang nakasagot. Ayon kay Mando, anak ni Aling Tinay, hindi raw niya alam kung sino ang nagdala. Basta pagdating nila sa bahay, nandoon na ang kaldero sa kusina. Habang lumalalim ang gabi, napapansin ng mga tao na tila masarap matulog sa lamay, parang hinihila ng lamig at antok. Ngunit sa labas ng bahay, may naglalakad sa paligid, mga itim na aso, walang buntok, at may mga matang nagliliyab sa dilim. Dumating sa ikalawang gabi si Cadencio, isang albularyong kilala sa buong Laguna. Dati siyang manunugis ng mga aswang noong kabataan, ngunit ngayoy matanda na at mabagal lumakad. Dala ang lumang bag na puno ng mga anting-anting, langis at asin. Pagkarating niya, agad niyang napansin ang kakaibang enerhiya. Mando, sabi niya, ang bahay mo, mabigat ang hangin, may nilalang na nagmamasid, at ang kabawong ng nanay mo, hindi mapakalit. Kinabukasan, nang buksan nila para sa pagdalaw, nakita nilang may maliit na sugat sa pisngi ng bangkay. Parang kinagat ng aso, ngunit walang dugo. Hindi yan ayop, sabi ni Cadencio. Yan ang tanda ng balbal. Ang balbal, ayon kay Cadencio, ay isa sa pinakamatandang uri ng aswang. Hindi ito naninirahan sa bayan, kundi sa pagitan ng mga punso at libingan. Hindi sila basta kumakain ng buhay. Patay ang gusto nila. Nilalang ng dilim at mahilig sa lamay. Bawat pagpanaw ay naroon sila, nakatago sa lilim ng gabi, naghihintay ng pagkakataong makatikim ng laman ng bangkay. Sinasabing kapag nainom nila ang dugo ng patay, humahaba ang kanilang buhay ng 100 taon. At ngayong gabi, alam ni Cadencio, nandiyan siya. Habang lumulubog ang araw, inilibot ni Cadencio ang paligid ng bahay. Nilagyan na ng bawang, asin at langis na niyog ang bawat sulok. Sa pintuan, inisabit na ang buntot pagi at nilagyan ng orasyon. Pag sumapit ang 12:00, huwag kayong lalabas. Kahit may kumatok, kahit boses pa ng kamag-anak, huwag kayong magbubukas. Inignan niya si Mando sa mata.
At huwag na huwag mong hahayaang mamatay ang mga kandila sa tabi ng kabaong. Kapag namatay yun, magigising ang laman ng iyong ina. Si Mando ay tahimik lang, ngunit sa loob niya may takot at pagkalito. Bakit tila mas marami pa siyang nalalaman tungkol sa ina matapos itong mamatay? Pagsapit ng 12:00, nag-umpisang lumamig ang hangin. Tahimik ang lahat. Ang mga bata'y pinatulog at tanging ang mga matatanda at si Cadensyo ang gising. Biglang namatay ang isang kandila. Kasunod nito, narinig nilang pagkiskis sa bubungan. Parang kuko sa kahoy. May umuungol sa labas. Mabagal, paus, at gutom na gutom. "Buksan mo, anak!" Boses iyon ni Aling Tinay. Si Mando'y napasigaw. "Hindi kasi nanay!" Ngulit ang boses ay pakuloy. "Anak, giniginaw ako. Gusto kong pumasok." Nagmadali si Cadensyo. Kinuha niya ang bote ng langis at sabay ibinuhos sa pintuan habang may dasal. Sa ngalan ng liwanag, alisin ng dilim. Isang malakas na sigaw ang nanginig sa labas. Sinundan ng pagpaspas ng pakpak at amoy ng nabubulok na karni. Sa sandaling iyon, may nilalang na bumagsak sa lupa. Isang babae, ngunit nakabaliktad ang paa at may dilang singhaba ng braso. Ang balat niya ay kulay abo at sa ilalim ng kuko niya ay nakasabit na mga hibla ng buhok. "Akin ng bangkay na yan!" Sigaw ng balbal. Sinindihan ni Cadensyo ang apoy mula sa mga kandila at itinapon ng asin sa halimaw. Umiiyak ito ng dugo, ngunit mabilis itong lumundag sa bubong at nagtangkang pumasok sa siwang ng bintana. Si Mando, hawak ang buntot pagi, ay sumigaw ng dasal na itinuro ng albularyo. "Sa ngalan ng araw at gabing banal, lumayas ka, nilalang ng kadiliman." Umalingas awang amoy ng nasusunog na laman. Ang dila ng balbal ay naputol at kumalat ang maitim na dugo sa sahig. Ngunit bago tuluyang mawala, sinabi nito, "Hindi pa tapos ang utang ng ina mo, Mando. Ang laman niya ay akin, kahit abutin pa ng 1,000 gabi." Kinabukasan, natagpuan ni Mando sa ilalim ng altar ay isang lumang kahon. Sa loob, may garapon ng dugo at buhok ng tao at isang lumang papel na may pirma ng pangalan ni Tinay Manlupig. Nakasaad dito, "Sa kapalit ng kagalingan at mahabang buhay, ibinibigay ko sa dilim ang laman ng aking katawan pag ako'y mamatay." Napaiyak si Mando. Hindi niya alam na ang ina niya ay minsang nakipagkasundo sa demonyo ng kagalingan. Dahil dito, kailangan niyang tapusin ang sumpa bago makuha ng balbal ang laman ng ina. Sa ika-4 na gabi, bago maghating gabi, nagpasisya si Cadensyo at Mando na sunugin ang bangkay. Habang nasusunog ang labi ni Aling Tinay, maririnig sa kakahutan ng malalakas na hiyaw at iyak ng mga nilalang. Lumiyab ang paligid, at mula sa apoy, may lumabas na itim na usok na may hugis na babae. Umiiyak at humihingi ng tawad. "Anak, patawarin mo ako. Gusto ko lang gumaling." Ngunit huli na. Natunaw ang anyo ni Aling Tinay sa apoy. Ang balbal ay sumigaw sa huling kakataon at tuluyang naglaho sa alap-apat ng gabi. Pagkalipas ng ilang linggo, bumalik sa normal ang buhay sa sitio San Antonio. Ngunit sa bawat lamay na nagaganap, sinisigurado ng mga tao na laging may bawang, asin at langis sa paligid. At tuwing gabi, kung minsan ay maririnig pa rin ang pagpaspas ng pakpak sa bubungan. Sa hapag ng kakanin at dinuguan, may bahagyang bawas. Parang may nakikikain. Walang nakikita. Walang umaamin. Ngunit lahat ay nadaramda na ang balbal ay muling naghihintay
ng susunod na lamay. Isang gabi, habang dumadaan si Mando sa sementeryo, narinig niyang may humihikbi sa puntod ng kanyang ina. Sa liwanag ng buwan, nakita niyang isang babaeng payat, nakayuko, at may mahahabang kuko. Nang lingunhin niya, wala na ito. Ngulit sa ibabaw ng puntod, may iniwang bakas ng dugo at isang piraso ng balat ng palaka. Hindi pa tapos ang utang ng laman. At mula sa malayo, may umalingaw-ngaw na tawa. Mahaba, malalim, at gutom. Wakas.